Pinga ka ng malalim at pinindot ang Enter key. Habang tinitingnan mo ang mga numero at graphics sa computer. Pati na ang topology structure. Naramdaman mong tuluyan mo nang binuksan ang pintuan patungo sa isang bagong mundo. Ang mga data na ito at ang mga bagay sa iyong panaginip ay sobrang magkatugma. Sobrang kahanga-hanga. Kahanga-hanga na nakakakilig. Buong katawan mo ay nalunod sa karagatan ng data. Hanggang sa tuluyang malunod ng data ang iyong isipan. Pagkalipas ng 2 araw, sobrang pagod ka na. Pero ang iyong mga mata ay sobrang maningning. Ang iyong utak ay parang isang computer system. Nakumpleto na nito ang isang ebolusyon. Ang mga alaala sa iyong panaginip. Ang iba't ibang nilalaman ay tuluyan mo nang nadigest. Ngayon, ikaw. Kapag sinuri mo ulit ang mga data ng alaalang iyon, wala ka nang nararamdamang anumang hindi pagiging komportable. Pagkatapos mong tuluyang sirain ang lahat ng data. Sa lahat ng computer at server. At i-deep format ang mga ito. Saka ka lang pumasok sa banyo. Naligo at nag-ahit. Inayos mo ang iyong sarili. Kinuha mo ang iyong cellphone at tumawag sa isang, hindi malinaw na salita, na negosyante. Wala akong internet sa bahay. Walang nakakaalam. Ano ba talaga ang natapos mong gawin? Ikaw lang ang nakakaalam. Para dito, pinaputol mo pa nga ang internet sa bahay nyo. Nang dumating ang repairman para ayusin ang network. Inihatid mo sila palabas. Saka ka humiga at natulog. Natulog ka ng diretsyo ng 2 araw at 2 gabi. Nang magising ka, umaga na ng 3 araw. Sa oras na ito, naibalik na ang iyong lakas isip. Mukha kang masigla at punong-puno ng enerhiya. Ang dating tinanggap mong private project. In-upload mo sa server ng kliyente. Tumawag ka, hello. Ito po yung balance para sa management system na ginawa ko para sa inyo. Pagkatapos niyong ma-approve, pakipadala na lang po. Si Linksing ay hindi nag-summer job. Buong linggo siyang nakikipag-ugnayan kay isang meow. Dahil dito, ang ating cute na si Little Strawberry ay maraming natutunang kakaibang kaalaman. Lalo na tinuruan pa siya ni Linksing ng maraming maliliit na paraan para gamitin ang kanyang karisma. Ang kasabihang di may dalaga na sa pamilya li na handa ng mamukadkad ay marahil ganoon ang ibig sabihin. Nga pala, Xiao Xin. May nalaman ka na ba tungkol sa summer job ni Kuya Lin? Napabuntong hininga si Linksing. Ilang beses ko na siyang tinawagan. Hindi sinasagot o kaya sinasabing may ginagawang project. Hindi rin niya sinabi sa akin. Sa mga taong nakapaligid sa'yo, si Linksing lang ang tanging nakakaalam. Na palagi kang tumatanggap ng mga private project. Pero pangkalahatan lang ang alam niya. Bihira kang magsalita tungkol sa mga detalye nito. Simpleng paliwanag mo lang ay para kumita ng ekstrang pera. Nag-usap ang 2 babae tungkol sa kung ano-anong bagay. Biglang sinabi ni Linksing, sandali lang. Tumatawag ang heartthrob mo. Kahit sa telepono lang narinig ni Zhang Miao ang mga salitang iyon. Agad na namula ang kanyang mukha. Xiao Xin, huwag kang ang magsalita ng kung ano-ano. Magkaklase lang kami ni Kuya Lin. Pinatay na ni Linksing ang tawag. Kuya Lin, sa wakas hindi ka na nag-missing in action. Nakapasa ka ba sa interview? Nakatayo ka sa labas ng isang office building, bihis na bihis sa iyong suit. Naman, nakapasa, ngiti mo. Ang summer job na part-time. Hindi naman talaga ganoon kahirap ang interview, di ba? So, anong trabaho ang inaplayan mo? Librarian sa library. Hindi yung tradisyonal na librarian. Kundi isang operation staff para sa isang digital library. Pangunahing trabaho ko ang ilang maintenance work. Kaunti ang trabaho, kaunti ang pera. Pero napakalapit sa bahay. Dahil halos lahat ng oras, pwede akong mag-remote work sa bahay. Nga pala, Kuya Lin. Isasama ako ni na Mama at Papa sa beach. Pwede ba kitang imbitahan? May trabaho ako. Remote work naman, Ayoko ring bitbitin ang laptop ko kung saan-saan. Paano kung may bigla ang sitwasyon, kailangan ko pang pumunta sa server room? Walang pag-aalinlangan kang tumanggi. Matagal na natahimik si Linksing bago nagsalita, Kuya. Sa susunod na Lunes, birthday mo na.
Gusto kong makasama ka. Napangiti ka. Mahinahon mong sinabi, anong birthday ang isi-celebrate ng isang taong walang magulang? Di ba? Magsaya ka na lang. Kung talagang hindi ka mapakali, dalhan mo na lang ako ng regalo pagbalik mo. Nag-snap ng daliri si Lindsay. CJ, siguradong bibigyan kita ng magandang birthday gift. Mabilis na lumipas ang oras at Lunes na. Birthday mo. Anong birthday ang mayroon ang batang galing sa ampunan? July 3. Sakto yon ang araw na dinala ka sa ampunan. Sa totoo lang, hindi mo alam kung kailan talaga ang tunay mong birthday. Ilang taon na ring ganito ang nangyayari. Hindi ka naman gaanong interesado sa birthday mo. Bumili ka ng ilang gulay sa supermarket, karne at prutas. Nagluto ka ng medyo masaganang hapunan. Yun na ang naging selebrasyon mo ng birthday. Ang birthday mong mag-isa. Nang akma ka ng kakain, biglang may kumatok sa pinto. Nagtaka ka. Ang init-init ng panahon. Halos 40 degrees Celsius sa labas. Sino kaya ang kakatok? Si Bayuyu. Impossible. Dapat nasa ibang bansa na siya ngayon. Binuksan mo ang pinto. Isang maliit na batang babae na naka-pink na maid outfit. Ang nakatayo sa labas. Pulang-pula ang mukha. Kuya Lin, happy birthday. Grabe kayong mga taga-syudad, ang galing niyong mag-isip ng gimmick. Lolita at kung ano-ano pa. Hindi mo aaminin na isa kang hardcore fan, otaku. Pero si Zhang Miao ay talagang nakasuot ng ganoong damit pambabae. Medyo hawig sa uniform ng service crew sa bookstore. Pero may kaunting pagkakaiba sa mga detalye. Paano ka napunta rito? Little Strawberry. Nagtataka mong tanong. Ang nakakaalam ng paupahang ito ay mabibilang lang sa daliri ng 2 kamay. Namula ang mukha ni Little Strawberry. Si Xiaoxin ang nag-request ng home service para sa'yo. Muntik ka nang mabilaukan sa sarili mong laway. Nandito ang mga kapitbahay. At isa pa siyang legal na loli. Ang hindi nakakaalam. Iisipin talagang may kakaiba akong hilig. Huwag kang ang magsalita ng kung ano-ano. Pahinang-pahina ang boses ni Little Strawberry. Kahit na biro lang ang sinabi niya. Si Little Strawberry mismo ang unang hindi nakatapos magsalita. Ang buong mukha niya ay kasing pula na ng dugo. Seryoso mong sinabi, kalokohan. Paano naman ako mag-o-order ng ganyan? Kaklase ko siya. Kahit na mag-order pa ako ng home service. Hindi ikaw ang orderin ko. Tumingala si Zhang Miao, nagtatampo. Sabi ni Lindsay. Ang home service daw ay yung maghugas lang ng buhok at kung ano-ano pa. Bakit hindi pwede ang kaklase? Pagkarinig mo noon, napanganga ka na parang si Yvonne. Ah, yung home service na sinasabi mo ay yung ganoong home service pala. Kung ganoon, wag ka nang tumayo dyan. Kumain ka na ba? Sakto, nagluto ako ng hapunan. Sa sandaling iyon, sobrang awkward mo. Pakiramdam mo, sobrang dumi ng isip mo. Pagpasok ni Strawberry sa kwarto. Naglabas siya ng puting tuwalya. Tumingin siya sa'yo ng may pag-asa. Nang makita mo iyon, napailing ka na lang ulit. Little Strawberry. Kailangan mo pa bang magdala ng sariling tuwalya para lang hugasan ang buhok mo? Pinagdudahan mong tingnan si Little Strawberry. Tapos naisip mo, maaaring iniinsulto ka niya. O pinaglalaruan ka niya. Pero nang maalala mo ang simple at cute na personalidad ni Little Strawberry. Kaya ang hinala mo. Gusto ka lang niyang insultuhin ng personal. Teka, ganoon na ba kasama ang imahe ko? Kailangan pang magdala ng sariling tuwalya para lang hugasan ang buhok ko. Gaano kaya ako kaburara sa tingin niya? Tumingin si Little Strawberry sa'yo na nakatulala. Tapos namula ang mukha niya. Inabot niya sa'yo ang tuwalya. Mahiyain niyang sinabi, Kuya Lin, sige na. Pagkarinig mo noon, natigilan ka ng matagal, hindi mo alam ang gagawin. Tapos, pulang-pula ang mukha ni Little Strawberry. Naibinaon ang ulo sa palanggana. Na parang naghihintay sa'yo. Natulala ka. Teka, hindi ba't birthday ko? Bakit ako ang maghugas ng buhok mo? Nakayuko si Zhang Miao. Punong-puno ng hiya ang boses niya. Nga, sabi ni Xiaoxin. Ang paborito mo raw gawin dati
ay maghugas ng buhok ng iba. Kaya pinapunta niya ako rito para pagbigyan ka. Ang paghugas ng buhok at kung ano-ano pa. Dapat ginagawa ng asawang lalaki sa asawang babae, di ba? Nang maisip niya na mamaya, hahawakan ng malalaking kamay ni Kuya Lin ang kanyang ulo. Tapos kukuskusin at dahan-dahang iPhone. Mali ang pagkakaintindi rito, dapat haplost. Hindi. Hindi na pwedeng ipagpatuloy ang pag-iisip nito. Magiging kakaiba na si Strawberry. Pakiramdam ni Zhang Miao, nanlalambot ang buong katawan niya. Nakasandal ang dalawang kamay sa palanggana. Ang posisyon niya ay sobrang nakakahiya. Para siyang isang bulaklak na naghihintay na pitasin mo. Lindsay, kahit gaano ka pa kainosente. Alam mong, ito ay siguradong pakana ng mabait mong kapatid. Si Strawberry ay may simpleng pag-iisip. Imposibleng pumunta siya rito ng mag-isa para gumawa ng home service. Sinong home service? Ang pupunta para pahugasan ng customer ang buhok ng home service personnel. Hindi mo alam ang sasabihin mo. Noong bata ka pa, madalas mong hinuhugasan ang buhok ni Lindsay. Dahil noong mga panahong iyon, mahalaga ang matutong magtulungan. Isa pa, itinuring mo naman talagang kapatid si Lindsay. Pero bakit bigla na lang darating si Strawberry para pahugasan ang buhok niya? Anong kalokohan to? Pero nang makita mo si Strawberry na ganoon ang ayos, wala kang nagawa kundi itaas ang manggas ng damit mo. Ang paghugas ng buhok, hindi naman sa hindi mo pa nagawa. Nang marahang ilagay ng malaki mong kamay ang ulo ni Zhang Miao. Nanginginig ang katawan ni Zhang Miao. Sobrang nahihiya kasi siya. Ganito pala kainit ang kamay ni Kuya Lin. Pakiramdam niya, parang may mahika ang kamay mo. Marahang humahaplos sa anit at dulo ng kanyang buhok. Parang ang buong mundo ay naging napakaganda. Dahil dati sa ampunan, madalas mong hinuhugasan ang buhok ni Mingsing. Maayos naman ang mga galaw mo. Una mong binalumbon ang buhok ni Zhang Miao. Tapos pinulupot. Iba-iba ang klase ng buhok ng mga babae. May mga babaeng marupok ang buhok. Kaya sobrang ingat ng mga galaw mo. Habang minamasahe mo ang anit ni Zhang Miao, gumamit ka pa ng kaunting sa pagmamasahe. Ginagamit mo rin iyon kapag hinuhugasan mo ang sarili mong buhok. Pero si Little Strawberry na dalagang-dalaga pa, hindi pa nakaranas ng ganito. Kahit madalas siyang magpahugas ng buhok sa labas na salon. Pero ngayon, ang naghugas ng buhok niya ay si Kuya Lin. Mula sa maliliit na labi ni Little Strawberry, nakawala ang sunod-sunod na ungol ng sarap. Tapos, agad niyang tinakpan ang bibig ng isang kamay. Ang ginagawa mong pagmamasahe ay biglang naputol. Simpleng paghugas lang naman ang buhok to. Pwede bang wag masyadong nakakamisinterpret ang boses mo? Ang mukha ni Zhang Miao ay sobrang pula na parang tutulo na ang dugo. Narinig din niya ang boses niya kanina. Medyo. Nang pareho kayong sobrang awkward ni Zhang Miao. Narinig ang tunog ng pagpihit ng seradura ng pinto ng kwarto. Tapos, pumasok ang isang taong hinding-hindi mo inaasahan. Bakit bumalik si Bai Yuyu sa oras na ito? Kahit na wala ka namang ganyang intensyon kay Zhang Miao. Pero ang mahuli ka mismo ng girlfriend mo, na naghugas ng buhok ng ibang babae. Nahuli sa akto. Nagduda ka. Kung makikita mo pa ba ang sikat ng araw bukas? Hindi ba't sinabi ni Bai Yuyu na nasa ibang bansa siya nitong mga nakaraang araw? Pagpasok ni Bai Yuyu sa sala, nakita kanyang naghugas ng buhok ni Zhang Miao. Natigilan din siya. Aba, habang wala ako, nagdadala ka pala ng babae sa bahay. Sabihin mo, anong klaseng disenteng kamatayan ang gusto mo? Pero hindi naman mukhang galit si Bai Yuyu. Nakatagilid ang ulo niya habang tinitingnan kayo ni Zhang Miao. Ang buong eksena ay biglang naging napaka-intrigante. Kaya't nanlambot ang mga tuhod ni Zhang Miao. Bakit naman ngayon pa lumitaw si Bai Yuyu? Hindi ba't sinabi ni Lindsay na nasa ibang bansa siya? Dahil nakita na rin lang. Awkward mong sinabi, Yuyu. Nakabalik ka na pala. Kanina, habang umiinom si Strawberry ng juice, natapunan niya ang buhok niya. Hindi maganda yung suot niyang damit ngayon para linisin. Kaya tinutulungan ko siyang hugasan.
Ang mga lalaki minsan, talagang mabilis mag-isip ang utak. Ang naisip mong palusot, medyo katanggap-tanggap naman. Sa panlabas, walang gaanong butas. Ang suot na maid outfit ni Strawberry ay talagang maganda. At normal lang na hindi madaling hugasan ang buhok. Walang emosyon ang mukha ni Baiuyu. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, alam ko lahat. Pero sa loob-loob ni Baiuyu, malamig siyang napangisi. Nag-text sa kanya si Linxing. Sabi, bumili siya ng regalo para sa kanya. Pero hindi niya inaasahan na ganito karaming sorpresa. Talagang nakaka-excite. Sa kabilang banda, hindi mapigil ang mapabuntong hininga ni Baiuyu. Kilala niya ang lalaking ito, lahat ayos. Pero minsan, medyo malambot ang puso. Sa masamang salita, parang santo. Kadalasan, mas handa kang pagbigyan ang mga tao sa paligid mo. Tulad noong ikinasal kayo, wala kang gaanong pagtutol. Sinabi mong magpapakasal, nagpakasal kayo. Wala kang nagawa kundi matyagang tapusin ang paghugas ng buhok ni Strawberry. Tapos pinunasan mo ito para matuyo. Sa pagkakataong ito, syempre hindi mo na kinuha ang tuwalyang dala ni Strawberry. Dahil kung natapon lang naman ang juice, ang pagdadala ng tuwalya ay walang lohika. Kaya inilagay mo lang ang tuwalya sa kabinet sa banyo. Kung si Zhang Miao ay ordinaryong kaibigan mo lang, malamang hindi ganoon ka-guilty si Little Strawberry. Pero ang problema, nahuli siya mismo ni Baiuyu. Gusto na niyang mamatay. Ang inosenteng si Strawberry ay hindi alam na ito ay pakana ni Linxing. Kung mag-aaway kayo ni Baiuyu dahil dito, yun mismo ang gusto ni Linxing. Pero si Baiuyu, sobrang talino. Halos sa sandaling makita niya ang eksena ng paghugas ng buhok. Nalaman na niya ang plano ni Linxing. Ito marahil ang talino ng isang legal wife. Pumunta ka sa kusina at nagdagdag ng kanin. 3 mangkok ang inilabas mo. Medyo kakaiba ang atmosphere. Medyo may halong pagtatampo na tumingin sa iyo si Baiuyu. Mahal, happy birthday. Kasabay ng mga salita ni Baiuyu. Ang dating naninigas na atmosphere ay medyo lumuwag. Awkward kang umiti, salamat, Yuyu. Samantala, si Little Strawberry ay nanginginig sa isang tabi. Nagte-text kay Linxing. Habang naghugas ng buhok, dumating yung asawa niya. Anong gagawin ko? Online, waiting. Urgent. Ang luto mo, syempre, hindi hamak na mas masarap ang kay Baek Xiaohua, ibang karakter. Pero katanggap-tanggap naman. Nanginginig na nag-text si Strawberry kay Linxing. Hindi niya alam kung makakalabas pa siya ng buhay sa kwartong ito ngayon. Sa isip niya, nagsisimula na siyang mag-imagine ng maraming kakaibang eksena. Sa tingin niya, isa lang siyang outsider. Nakangiting sinabi ni Baiuyu. Ang ganda ng ayos ni Strawberry ngayon. Ang cute. Si Miss Campus Belle ay seryosong pumupuri. Dahil ang maid outfit ni Zhang Miao ay talagang bagay sa kanyang cute at medyo tulalang hitsura. Si Baiuyu mismo, kahit kaya niya ang ganoong ayos. Pero siya ay may tipikal na hugis itlog na mukha. Ang maid outfit sa kanya, bukod sa sexy, ay sexy lang talaga. Walang kahit anong cute na pakiramdam. Nang marinig ni Zhang Miao ang mga salitang iyon, pakiramdam niya, baka iniisip na ni Baiuyu kung paano siya aasikasuhin. Kuya Lin, tulong. Nag-blacken na ang asawa mo. Magsalita ka na ng masama tungkol sa akin. Wala tayong ganoong relasyon. Pero, imbes na magsalita ng masama tungkol kay Zhang Miao, ngumiti ka pa, bagay na bagay kay Little Strawberry, ang cute. Pinupuri mo ako sa harap ng asawa mo. Gusto mo bang mamatay tayong dalawa? Nakapagtataka rin. Si Baiuyu ay hindi naman mukhang mabangis. Pero kayo ni Zhang Miao, parehong nararamdaman ang napakalakas niyang aura. Ito marahil ang aura ng isang babaeng galing sa respetadong pamilya. Pagkatapos kumain, kahit medyo kakaiba pa rin ang atmosphere. Pero si Zhang Miao ay hindi na gaanong kinakabahan. Si Baiuyu, kahit malakas ang aura. Pero sa harap mo, mukha siyang sunod-sunuran. Kahit na nangyari ang insidente ng paghugas ng buhok kay Zhang Miao, hindi siya gaanong nagtanong.
Pagkatapos kumain, kusa kang pumasok sa kusina para maghugas ng pinggan. Iniwan sina Bai Uyu at Zhang Miao na nag-uusap sa sala. Maraming salamat sa iyo ngayon, Strawberry. Dahil sinamahan mo siyang mag-birthday. Nakangiting sinabi ni Bai Uyu, hindi ka ba lumabas para magbakasyon? Umiling si Zhang Miao. Ako ang nakaistorbo. Kasi narinig ko kay Xiaoxin kanina. Na mag-isa lang si Kuya Lin. Kung alam ko lang na darating ka, Ate Uyu. Hindi na sana ako pumunta. Muling nakumpirma ni Bai Uyu. Na ang salarin sa pangyayaring ito ay si Lingxin. Pero hindi niya ipinakita sa mukha niya. Wala ayun. Minsan kasi, kapag nagtatrabaho siya, hindi na niya namamalayan ang oras. Okay lang din naman na dumadalaw ka paminsan-minsan. Tumango si Little Strawberry. Maingat niyang sinabi, Ate Uyu, hindi ka ba galit? Ang taong ito ay talagang sumasayaw sa bingit ng kamatayan. Kanina, pareho silang tahimik ni Bai Uyu. Hindi pinag-uusapan ang eksena kanina. Pero bigla na lang ulit itong binuhay ni Little Strawberry. Napabuntong hininga si Bai Uyu. Sa susunod, wag na. Sa pagkakataong ito, palalagpasin muna kita. Kapag naulit pa, lumabas ang nakakatakot na aura ng illegal wife. Pero, nasiyahan namang tumango si Strawberry. Para bang ang nakabitin na sapatos sa itaas ng ulo niya ay sa wakas bumagsak na. Hindi na siya kinakabahan. Napakunot noo si Bai Uyu. Normal ba tong babaeng to? May pagkamasokista yata. Siyempre, alam din ni Bai Uyu kung sino ang nasa likod ng kalokohang ito. Kaya wala siyang intensyong panagutin si Zhang Miao. Paglabas mo galing sa kusina pagkatapos maghugas ng pinggan. Si Bai Uyu na lang ang natira sa sala. Habang pinupunasan mo ang kamay, nagtataka kang nagtanong, umalis na si Strawberry. Bakit, inaasahan mo pa bang maiiwan siya? Gusto mo, ako na lang ang umalis o tawagin ko siya pabalik para sayo? Close ba kayo? Inis na suminghal si Bai Uyu. Nanigas ang anit mo. Hindi ba't kanina lang ang saya niyong nag-uusap ni Zhang Miao? Bakit pagdating sa akin? Bigla kang naging master ng pasaring. Kawawang si Xiaoling. Agad na tumakbo sa likod ni Bai Uyu. At minasahe ang balikat niya. Hindi na kailangan, manatili ka na lang dito at samahan mo ako. Tumayo si Bai Uyu, medyo nahihiya. Mahal. Hindi ako makakatulog dito sa bahay ngayong gabi. Maya-maya, aalis na ako. Nakikiusap pa nga ako kay Mingshu na pagtakpan ako. Hindi niya direktang sinabi. Pero agad mong naintindihan ang ibig sabihin ni Bai Uyu. Ang makipagkita lang ay kailangan pa ng iba para magtakip. May isip mo na kung anong klaseng trato ang ibinibigay ng pamilya ni Bai Uyu. Sa'yo. Pero ikaw na galing sa ampunan kumpara sa mga kaedad mo. Mayroon kang maturity na hindi angkop sa edad mo. Walang pagbabago sa mukha mo. Ngumiti ka lang. Kung ganoon, umuwi ka na lang ng maaga mamaya. Para hindi mag-alala ang pamilya mo. Nag-atubiling magsalita si Bai Uyu. Tiningnan ka niya, ang mature at matatag mong itsura, medyo natigilan ang puso niya. Pumikit ka. Kahit nagtataka ka. Pero dahil nagpupumilit si Bai Uyu, sumunod ka na lang at pumikit. Pagkapikit mo pa lang, naramdaman mong hinalikan ni Bai Uyu. Ang pisngi mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Reward mo yan. Mauuna na ako. Pagmulat mo ng mata, wala na ang anino ni Bai Uyu sa kwarto. Hinawakan mo ang bahaging hinalikan ni Bai Uyu kanina. Medyo mainit pa rin doon. Habang ninanamnam mo pa ang matamis na halik kanina. Sa oras na ito, sina Zhang Miao at ang isa pang babae, Lisi, ay parehong nakahiga sa kwarto at nag-uusap sa telepono. Sabi mo, nag-home service ka. Tapos ikaw pa pala ang naghugas ng buhok niya? Pakiramdam ni Lisi, sasabog na siya sa katatawa. Kahit bilang matalik na kaibigan, alam niyang si Zhang Miao ay likas na medyo lutang. Pero ang maging ganito kalutang ay talagang mahirap ipaliwanag. Paano naging ganito kakatawa-tawa ang isang tao? Medyo nahiya si Strawberry. Kaya nagpagulong-gulong na lang siya sa kama niya. Tama na, wag mo nang sabihin. Mabuti ang intensyon niya. Gusto niyang humingi ng kaunting emotional support sa kaibigan niya.
Pero ang nakuha niya ay ang hayagang pang-aasar ng kanyang matalik na kaibigan. Ang galing mo, Little Strawberry. Ang tapang mo, ah. Sasabihin ko sa'yo. Yang home service na iyan. Mas mabuting isearch mo muna sa internet kung ano ang ibig sabihin. Maniwala ka sa akin, babalik ka sa akin. Pinipigilan ni Lizzie ang tawa habang nagbibigay ng masamang ideya. Medyo nailang si Little Strawberry sa tawa ni Lizzie. Pagpasok niya ng college, may computer na siya sa kwarto niya. Kaya hindi na kailangang pumunta sa study room. Binuksan niya ang webpage, in-input ang gusto niyang hanapin. Tapos, naramdaman ni Little Strawberry na parang nagbukas siya ng pinto patungo sa ibang mundo. Papaano naging ganito? Ito pala ang ibig sabihin ng home service. Ang mga balita sa internet. Kung ano-anong scam. Kung ano-anong technician. Habang binabasa niya, lalo siyang kinakabahan. Habang lalong kinakabahan, lalo siyang nahihiya. Pakiramdam niya, lalong umiinit ang mukha niya. Si Lizzie sa kabilang linya ng telepono. Pinipigilan ng tawa at hindi nagsasalita. Pero pakiramdam niya, sobrang nakakatuwa ang kaibigan niya. Hay, hindi ganito. Pakiramdam ni Strawberry, hindi na siya okay. Ang maliit niyang mukha ay pulang-pula na. Lizzie, sigurado akong pinagtatawanan mo ako. Hindi na napigilan ni Lizzie ang tawa. Little Strawberry. Narinig ko dati na may mga babaeng medyo madaling magbigay. Mukhang malapit ka na sa landas na iyan. Hindi pa nga magbigay eh. Ang relasyon namin ni Kuya Lin. Hindi yung iniisip mo. Medyo humahanga na ako sa'yo. Ganyan ka na nag-alok tapos hinugasan pa niya. Ang buhok mo. Nahiya si Strawberry, dali-daling pinatay ang tawag. Tapos, nagpagulong-gulong siya sa kama. Hindi. Sobrang nakakahiya. Meow, gusto mo ba ng prutas? Ang nanay ni Zhang Miao ay pumasok na may dalang plato ng prutas. At nakita si Zhang Miao na nagpapagulong-gulong sa kama. Agad siyang natigilan. Mukhang sira na tong batang to. Sa oras na ito, ang iyong childhood sweetheart na si Lin Xin ay lumapag sa airport ng North Island. Mabait ang mga umampon kay Lin Xin. Palagi siyang inaalagaan ng mabuti. Kaya sa mga nakaraang taon, maayos din ang pakikitungo ni Lin Xin sa kanyang mga umampon. Ang klima sa North Island ay banayad. Kahit sa tag-araw ay hindi gaanong mainit. Tamang-tama para magpalamig. At malapit pa sa dagat. Masasabing isang vacation spot. Pero hindi inaasahan ni Lin Xin na sa airport ng North Island, makakatagpo siya ng isang tao. Hindi niya inaasahan. Sa oras na ito, dapat nasa Pingsao si Bai Yuyu. Nahuli na nga ang nakakatawang insidente niyo ni Zhang Miao. Ganoon kabilis lumitaw sa airport ng North Island. Bakit naman nasa airport ng North Island si Campus Belbay? Tiningnan ni Lin Xin si Bai Yuyu nang may pag-iingat. Nakangiting sinabi ni Bai Yuyu, sakto kasing aalis ako ng bansa mula rito. Kaya sadya akong dumaan para makita ka. Lin Xiaomi, Little Sister Lin. Huwag mong isipin na aayunan ko ang relasyon niyo ni Kuya Lin. Bilang nag-iisang kamag-anak ni Kuya Lin, hindi ko tatanggapin ang relasyon niyo. Galit na sinabi ni Lin Xin. Sa oras na ito, naghihintay ng bagahe ang kanyang mga umampon. Kaya madali lang silang nakapag-usap. Umiling si Bai Yuyu. Xiao Xin. Hindi ako ang kalaban mo. Ayoko namang maging hipag mo. Walang pakundang ang sinabi ni Lin Xin. Nagkibit balikat si Bai Yuyu. Kasi naman, kasal na kami ng kuya mo. Kahit hindi mo tanggapin, wala kang magagawa. Walang imik na tiningnan ni Lin Xin si Bai Yuyu. Pero ang kalmado at elegante na aura ni Bai Yuyu ay parang suntok sa isang unan. Tututu. Kalmadong sinabi ni Bai Yuyu. So, anong ginagawa mo rito? Para ipagyabang sa akin. Malamig na sinabi ni Lin Xin. Sa tingin ko, nagkakamali ka. Ang paglapit ko sa'yo ay walang masamang maidudulot sa'yo. Bagkus, puro kabutihan lang. Nakakatawa naman. Hindi ko talaga maisip kung anong kabutihan ang maidudulot mo sa kuya ko. Sa tabi niya. At anong kabutihan ang maidudulot mo sa akin.
Mahinang sinabi ni Baiyuyu, Xiaoxin. Hindi mo naman siguro iniisip na walang popularidad ang kuya mo sa school, di ba? Pinakamatagal na ang 1 taon. Siya na ang magiging pinakanagniningning na existence presence sa king mo. Kahit wala si Baiyuyu. Magkakaroon ng Wang Yuyu, Li Yuyu. Natigilan sandali si Lin-Xin. Bakit ka ganoon kasigurado? Sa ugali ng kuya ko di. Pagkasabi noon, huminto rin si Lin-Xin. Malamang naintindihan na niya ang ibig sabihin ni Baiyuyu. Bilang top student ng king mo. Kahit saan siya mapunta, nagniningning siya. Huwag mong tingnan na ngayon ay low profile ka sa king mo. Medyo boring pa nga. Pero sa totoo lang, ang evaluation sa iyo ng lahat ng subject teachers ay napakataas. At pagdating ng 3rd year, ang mga estudyante ng king mo ay pinag-aagawan na ng iba't ibang kumpanya. Masasabing pagka-graduate, makakapasok agad sa maraming magagandang kumpanya. At ang mga pinakamagagaling sa king mo, halos pinag-aagawan na ng iba't ibang kumpanya sa market. Sa ganda din grades mo, malamang direkta ka nang kukunin ng isang napakalaking kumpanya. Ang king mo sa mga ganitong bagay. Karaniwan ay todo suporta sa pag-promote. Ito ay matagal ng sistema ng king mo. Hindi ito nakadepende sa kagustuhan ni Lin-Xin. Mukhang mabilis ka talagang kumilos, Baiyuyu. Nanliit ang mga mata ni Lin-Xin. Sabihin mo na, bakit ka biglang lumitaw dito? Bahagyang humiti si Baiyuyu. Ganito para mas madali tayong mag-usap. Isipin mo, kung mananatili ako sa tabi ng kuya mo, hindi ba't parang hinarangan ko na ang maraming tao? Kahit labag sa loob ni Lin-Xin. Pero hindi niya maitatanggi na ang paglitaw ni Campus Belbay ay talagang nagpatigil sa maraming babae na magkaroon ng ideya sa iyo. Dahil hindi naman lahat ng babae ay tulad ni Zhang Miao, na walang takot at kayang direktang hamunin si Campus Belbay. Nag-isip sandali si Baiyuyu. Seryosong sinabi dahil nakatadhana akong maging babae niya. At sa oras na ito, nagtatrabaho ka. Bigla. Ang tawag ni manager maimang ang pumutol sa takbo ng isip mo. Busy ka ba lately? Xiaolin. Natigilan ka sandali. Okay lang naman, Manager Mai. May kailangan po ba kayo? Mahinang sinabi ni Maimang sa kabilang linya. Gusto ko sanang humingi ng maliit na pabor sa'yo. Akma ka sanang tatanggi. Nang ang sinabi niyang di 5,000, ay agad kang napapayad. Sige po. Talagang ganito kalakas ang mga mahihirap. Direktang winasak ni Manager Mai ang mga plano mo gamit ang pera. Anong bagay ang mas mahalaga pa sa pera? Medyo nagmamadali ang sinabi ni Maimang. Kaya basta ka na lang nag-ayos ng kaunti. At umalis na rin agad. Pero hindi nagtagal pagkaalis mo. Biglang kumislap ang personal computer mo. Sa huli, naging itim ang buong screen ng computer. Nang tumunog ang restarting sound ng computer. Sa screen, biglang lumitaw ang isang smiley face symbol. Alam mong mayaman dapat ang pamilya ni Maimang. Pero hindi mo kailanman naisip na ganito pala kayaman ang pamilya ni Maimang. Hindi malinaw ang sinabi ni manager sa telepono. Sinabi lang na pumunta ka para tumulong sa pag-inom bilang substitute. Pero hindi mo alam na ang pinuntahan mo ay isang formal na cocktail party. At nang makita ka ni Maimang, mukha rin siyang problemado. Sabi ko na nga ba, Xiaolin? Wala ka bang kahit isang disenteng suit man lang? Naka-sports attire ka pa. Panggulo ka ba rito o ano? Inosente kang nagkibit balikat. Manager. Isang tawag niyo lang, emergency daw. Hindi niya naman sinabi kung anong isusuot ko, Napahawak si Maimang sa noo. Sige na. Sumama ka muna sa akin, bibilihan kita ng damit. Sa ganitong okasyon, ang ayos mo, maaaring super bigatin ka. O kayas isang tanga. Halata namang hindi ka bigatin. Ibig sabihin, gusto mong maging tanga? Pagkarinig noon, sumama ka na lang kay Maimang para bumili ng damit. Kailangan talagang sabihin. Ang pananamit ng tao ay mahalagang bahagi rin. Pagkatapos mong magbihis at lumabas, pati si Maimang ay napatingin ng may paghanga. Marahil dahil
Dati, palagi kang simpleng tingnan. Palaging mukhang walang pakialam sa mundo. Sa lahat ay nakangiti. Mahirap makita na ang batang ito ay mayroon ding ganitong matalas na dating. Kung hindi ka niya kilala, baka isipin ni Maimang na galing ka sa kung saang mayamang pamilya. Tiningnan mo si Maimang na medyo nakatulala. Napakamot ka na lang sa batok, agad na wala ang dating. Sumigaw si Maimang, ibalik mo sa akin yung gwapong mayaman kanina. Manager, bakit ang bongga naman ito? Dadalhin mo ba ako sa blind date? Bahagyang humiti si Maimang. So, aatras ka na ngayon? Sinasabi ko sa'yo, itong damit na to, 130,000 ang halaga. May karapatan kang umatras ngayon. Pero kailangan mong bayaran ang damit. Napangiwi ka. Itong mga kapitalistang to talagang walang mabuting intensyon. Wala akong mabuting intensyon. Mapang-asar na tiningnan ka ni Maimang. Natakot ka. Wala po, wala. Sino naman ako para maglakas loob ah? Manager, tara na po. Sinamaan ka ng tingin ni Maimang. Napakaganda. Itong galing mong umangkas sa sitwasyon. Hindi ko alam kung kanino mo natutunan. Ang tinatawag na high society, ano kaya yon? Hindi mo pa nakikita dati. Ngayon mo lang naranasan. Sabi nila, ngayon daw, ay isang celebration party para sa pagkakatatag ng isang foundation. At si Maimang ay isa sa mga kalahok. At malamang, siya pa ang pangunahing kalahok. Ganoon ka lang sumunod kay Maimang papasok sa venue. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung ano talaga ang pakay ng matagal mo ng kasama. Pero talagang misteryosong si Manager May. Walang duda. Ang Maimang ngayon ay isa rin sa mga pinaka-nagniningning na babae sa party. Isang itim na evening gown ang nagpapakita ng kanyang magandang hubog. Siya na dati hindi gaanong nag-aayos. Ngayon ay may refined exquisite na makeup. Mukhang isang makapangyarihang babae. Sa ilalim ng kanyang malakas na aura. Pakiramdam mo, direkta ka nang hindi pinapansin ng mga tao sa paligid. Manager Mae, kaya mo ba ako pinapunta rito para panoorin? Ang iyong pangingibabaw. Sinamaan ka ng tingin ni Maimang. Pabulong na sinabi, wala pa yung bida. Pero mamaya, huwag kang tatakas ha. Nagbayad ka na ng sweldo. Napangisi ka. Habang nag-uusap kayong dalawa, biglang naging medyo maingay sa labas. Ang atmosphere sa paligid ay biglang naging mas masigla. Bahagyang humiti si Maimang. Dumating na ang bida. Isang mahabang luxury car. Ang huminto sa tapat ng hotel. Isang binata ang bumaba mula sa kotse. Kasabay ng kanyang pagbaba, nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Nakatayo ka sa tabi ni Maimang, pabulong na nagtanong, sino to? Ang yabang. Hindi ka pinansin ni Maimang. Mahinahon lang na tinitingnan ang binatang iyon. May bahid ng pagkasuklam sa kanyang mga mata. Hindi pinansin ng binata ang mga tao sa paligid. Diretso siyang lumapit kay Maimang. Nakangiting sinabi, long time no see. Formal na tono ni Maimang. Magalang na sinabi, matagal na nga tayong hindi nakikita. Bei Chen. Hindi pinansin ng binata ang sadyang pagdistansya ni Maimang. Tumango. Saka pumasok sa banquet hall. Apelyidong Bai. Bahagyang nanliit ang mga mata mo. Sana lang, hindi to kamag-anak ni Bai Uyu. Pagdating sa banquet hall, una munang nagbigay ng ilang talumpati si Maimang. Ayon sa utos ng foundation ng binata, si Maimang na nakatayo sa entablado. Walang duda. Ang pinaka-nakakaakit na existence presence sa buong venue. Nakatayo ka sa ibaba, tinitingnan ang kakaibang Maimang na ito. Pero iba ang iniisip mo. Wala kang alam tungkol sa foundation ng binatang ito. Pero ang kutob mo, nangangahulugan ito ng malaking pera. Napakalaki. Pagkatapos magsalita ni Maimang, hindi ka naman gaanong nakinig. Nakita mo na lang siyang bumaba ng entablado. At yung binatang tinawag na Bai Chen kanina. Iniabot ang isang kamay. Mukhang masigasig. Pero hindi siya pinansin ni Maimang. Lumapit siya sa tabi mo. At inakbayan ka. Nakangiting sinabi, ipakilala ko ang aking male companion.
Ling Feng. Male companion. Hindi kaibigan. Hindi boyfriend. Lalong hindi kung ano pa mang kakaibang tawag. Ang email companion mismo ay isang neutral na salita. Walang anumang romantikong kulay. Pero ang problema, si Maimang sa buong circle nila, ay laging walang anumang chismis. Talagang wala. Sa okasyong ito ngayon, hindi dapat magkaroon ng anumang romantikong atmosphere. Mas marami dapat ang amoy ng pera, kapital at salapi. Pero kasabay ng malapit na kilos ni na Maimang at ikaw. Ang dating neutral na salita, ngayon ay hindi maiiwasang maging romantiko. At sa harap pa ni Bai Chen, nanigas ang anit mo. Ano ba nang iniisip ng babaeng to? Alam mo na, ginamit ka ni Maimang bilang panangga. At sa isang lugar na, wala kang kaalam-alam. Ang kamay ni Bai Chen na nakaabot ay nanatili sa ere. Nanliit ang mga mata habang tinitingnan si Maimang. Ang buong lugar ay biglang lumamig. Parang lahat ay nakatuon ang pansin dito. Ibinaba ni Bai Chen ang kamay, mahinang sinabi, Mang Jing. Mukhang may kakaiba kang hilig, ah. Nakangiting sinabi ni Maimang, gusto ko, eh. May iba pa bang utos si Ingrid, Bai Chen? Sa sandaling iyon, maraming bisita ang tumingin sayo. Ang tingin nila ay maihalong panlalait. Ang tinatawag na kakaibang hilig. Siyempre, tumutukoy sa ilang bagay na hindi masabi. Tulad ng kilalaking alaga. May bahid ng paghingi ng tawad sa puso ni Maimang. Ang biglaang paghila sayo para maging panangga ay walang magawa. Ang direktang pagsabi ni Bai Chen ay wala namang problema. Pero hindi niya inaasahan na ganito kabastos ang lalaking ito. Pero hindi mo alam. Ang mga bagay na kinikilala sa tinatawag nilang T-circle. Kalmado ka lang na nakatayo roon, tinitingnan si Bai Chen. Hindi na kailangang sabihin. Dapat kinaiinisan ka na ng lalaking ito. Hindi mahalaga kay Bai Chen kung bulag siya. Nakikita naman niya na walang anumang malapit na kilos sa pagitan ninyong dalawa. Pero ang manggulo sa plano niya, iyon ay hindi pinapayagan. Hindi ko alam kung saan nagtatrabaho ang ginoong ito. Sadyang sinabi ni Bai Chen. Alam ng lahat na ang mga salitang ito ay walang mabuting intensyon. Mahina mong sinabi, King Mu. Academy. Ah, si Teacher Lin pala. Talagang nawalan ako ng galang. Ang sinasabi ay nawalan ng galang. Pero ang panunuya sa mga mata ni Bai Chen ay kitang-kita ng lahat sa paligid. Seryoso mong sinabi, sa tingin ko, nagkakamali ka. Isa pa lang akong second-year student. Hindi ako teacher. Tiningnan ni Bai Chen si Maimang, nakangiting sinabi. Mukhang talagang kakaiba ang hilig ni Miss Mai. Itong estudyanteng ito talagang. Ate Mang, ang galing mo talagang pumili ah. Pangit ang mukha ni Maimang. Ang kamay niyang nakaakbay sayo ay bahagyang nanginginig. Halatang sobrang galit din. Mahina mong sinabi. Sa tingin ko, magaling pa rin namang pumili si Mang Mang. Hindi ba babasa, nakikilala niya ang teacher sa estudyante. Ang mga tao roon, si Bai Chen man o si Maimang, ay hindi inaasahan na bigla mong sasabihin ang mga salitang ito. Sa katunayan, karamihan sa mga bisita ay naniniwala na ikaw, bilang tilalaking alaga, ay walang lakas ng loob na lumaban. Isang tilalaking alaga tilang naman. Sa madaling salita, laruan lang ng mayayaman. Ito, lalaki man o babae, pareho lang. May bahid ng tala sa iyong mga mata. Pero magaling mong itinago. Pati si Maimang ay hindi nakahalata. Hindi rin inaasahan ni Bai Chen na ang tilalaking alaga ni Maimang ay lalaban sa kanya. Sa sobrang galit, napatawa siya. Mukhang hindi ka pa marunong rumespeto. Hindi ko alam kung paano ka tinuturuan ni Miss Maimang. Ang mga salita rito ay nawalan na ng dating formalidad. Talagang harap-harapan ng nag-aaway. Itinuro mo ang iyong ulo. Ang matalino, nirerespeto, ang hangal, minamaliit. Ito ay direktang pang-insulto kay Bai Chen. Tanga raw. Mukhang may mga taong talagang gustong hindi marunong makiramdam. Madilim na sinabi ni Bai Chen. Miss Maimang, mukhang kailangan ko talagang bumalik para i-report ang pangangailangan ng follow-up investment ng Foundation ng Kabataan.
Madilim ang mukha ni Maimang. Sa sobrang galit ay hindi makapagsalita. Pero sa hindi inaasahan ng lahat, isang malalim na boses ng isang nasa katanghali ang gulang na lalaki ang narinig. Young Master Bay. Sa tingin ko, kailangan ko pa ring ipaalala sa iyo na ang foundation ng kabataan ay proyekto na itinalaga ng Binibini. Pagkasabi noon, isang nasa katanghali ang gulang na lalaki ang lumabas. Kalmadong tinitingnan si Bai Chen. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay nakaitim na evening gown. Bahagyang yumuko. Pero ang kanyang aura ay mas malakas pa kaysa kay Bai Chen. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bai Chen. Uncle Ming, bakit kayo nandito? Mahinang sinabi ni Himing. Natatakot si Binibini na magkaproblema ang foundation, kaya pinapunta niya ako.